Good news to sa San Miguel Beermen dahil sa darating na Game 4, mukhang mas magiging matindi pa yung kanilang tsansa na manalo at makakuha ng 3-1 na advantage. Kasi sinabi ni Junmar Fajardo na sumasakit na raw yung balikat niya pero kaya pa rin at kinakailangan lang naman daw ng pahinga. At ngayon ay makapagpahinga itong si Junmar Fajardo dahil syempre sa isang araw pa yung magiging laban nitong San Miguel kontra dito sa Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko, magiging importante ito para dito sa Beermen na as soon as possible tapusin na nila itong serye. At ipinakita dito ng San Miguel Beer na kahit hindi maging double figure scorer si Junmar Fajardo, kakayanin pa rin nila na manalo. Actually, ginawa ng San Miguel yung run nila, yung 18-point lead. Nung si Fajardo ay hindi pa rin nakaka-score ng puntos, 0 pa si Fajardo nung ginawa nila yon. Kaya hindi na ako magtataka kung talagang magiging mas maganda ang resulta ng Game 4 para sa SMB. Ngayon, pagdating dito sa pagdagdag ng mga additional players, mukhang sabihin natin on hold muna. Naka-hold muna yung plano ng San Miguel ng mga trade dahil maganda nilalaro ng team nila. At isa pa, no? Yung plano sana ng San Miguel na i-trade itong si Jeron Teng, mukhang hindi muna matutuloy dahil nakita nila maganda pa lang na itutulong ito dito sa kanilang lineup. At mukhang ang baka matrade ng San Miguel sa bandang huli, itong si Wamit Yongson o kaya baka itong si JM Calma. Ito si Chris Ross, kahit na nag-i-struggle yan, malabo nang i-trade ng San Miguel dahil assistant coach na yan ng Beermen. So sa tingin ko mukhang mag-i-stay na yan dito sa lineup nila. Ngayon, pagdating naman dito sa mga posible nilang i-acquire na player, ayon doon sa mga nasa kampo ng San Miguel, ay hindi muna nila gagalawin yung lineup at least hanggang hindi pa tapos, hanggang sa pagkatapos ng serye ng San Miguel versus Ginebra. Yun, pagkatapos nun baka mag-trade na. Ngayon naman, itong quarter bossing ay nagkakaroon daw ng tinatawag na paghahanap ng mga bagong posibleng coach. Kumalat na yung balita na ito raw si Jeffrey Cariaso ipapalitan na at naghahanap sila ng mga ng mga coaches na pwedeng ipalit. Ang isa sa pangapanalo lumabas ay itong si Ariel Vanguardia at pati na si Chris Gavina. Ang importante dito itong Blackwater Bossing decidido round na baguhin na yung kanilang coaching staff dahil naghahanap sila ng mas magandang resulta para dito sa darating nila na mga kampanya. Ngayon, alam natin na itong si Coach Jeffrey Cariaso, kinakailangan din niya siyempre na i-consider yung posisyon niya bilang coach. Alam natin na itong Blackwater, sabi nga nila, isa sa dahilan kung ba't nag-i-struggle yan, ay dahil yung mga top players ay palaging tinitrade dito sa TNT. Pero, tandaan din natin na nung si Cariaso hawak pa itong Blackwater, nasa kanya pa ito si Bearfield, si David at si Panopio. Ang tatlong nabanggit na player ay hindi naman tinetrade hanggang sa ngayon. So, in-expect ng management na habang nandyan yung mga player, maganda magiging performance ng Blackwater Bossing. Pero ang sama ng laro nila at yung record nila ay halos parehas lang dito sa Terra Firma Jeep. Kaya nga very disappointed ang management at hindi na ako magtataka kung itong ang mga to ay mapalitan na ito si Cariaso. At naghahanap na lamang sila ng pwedeng ipalit dyan. Maraming ang mga pangalan na lumulutang. Pero sa ngayon wala pang kumpirmado. Ang natitiyak lamang, mayroong mga pagbabago na magaganap sa Blackwater Bossing at hindi pa natin natitiyak kung ito si Cedric Bearfield ay mananatili dyan. Yung contract ni Bearfield hanggang Governor's Cup, pero mayroong mga ugong-ugong na baka ito ay mapalitan ng maaga dahil baka ito ay mag-request ng mga trade, pati na yung iba ng players ng Blackwater. So iyan lamang doon sa mga ilang bagay na pinag-aaralan talaga ngayon ng management kung kanilang itutuloy ba o sa kasalukuyan ay ititigil na.